President Donald Trump, grabe ang suporta sa Pilipinas. 20 mga fighter jets ng Amerika na armado ng mga missile nasa Pilipinas na. Sila ay nandito dahil sa ginagawang war games sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. 12 F-16, 8 FA-18 ng US Air Force at US Marines ang lalahok sa gagawing sinking exercise, attack at surveillance drone ng Amerika nasa Pilipinas na rin. MQ-9 Reaper, ipinakita ng Departamento ng Depensa ng Estados Unidos na ito ay nakadeploy sa Pilipinas. Missile na binili ng Pilipinas sa Israel. Sinubukan na, target tinamaan sa layong 25 kilometro. Kabastusan at katraiduran ng China na bisto ng Senado. Checking ibinayad ng People's Republic of China sa isang kumpanya na nakarehistro dito sa Pilipinas na nagpapakalat ng maling impormasyon at pagbatikos sa mga Pilipinong suportado ang West Philippine Sea. Ipinakita. Hindi bababa sa 20 mga eroplanong mandirigma ng US Air Force at Marine Corps ang nasa Pilipinas ngayon. 12 F-16 mula sa US Air Force at 8 namang mga FA-18 Super Hornet ng iba't ibang missile ang nasa Clark Air Base para sa kasalukuyang idinadaos na Balikatan 2025. Ayon sa tagapagsalita ng US Navy, ang mga jet fighter na ito ay lalahok sa gagawing sinking exercise. Sa ibang balita naman, Philippine Navy sinubukan ang mga missile na ikinabit sa pinakabagong Fast Attack Interdiction Craft missile na nabili ng Pilipinas sa bansang Israel. Ang BRP Albert Mahini PG-909, isa sa mabibilis na Shaldag Mk5, ay pinatunayan kung bakit tinatangkilik ang mga military platform na gawa ng mga kumpanya sa Israel. Ang PG-909 ay nagsagawa ng live fire test gamit ang NLOS, isang surface-to-surface missile, at tinamaan ang target sa layo na 24 na kilometro. Ang Spike NLOS na gawa ng Rafael Advanced Defense System ng Israel ay isa ngayon sa pinaka-advanced modernong missile na nasa posisyon ng hukbong dagat ng Pilipinas. The Naval Monitoring Station Cabra has detected an unknown skunk at vicinity 16 nautical miles west of Luzon Point, Mariveles, Bataan. Upon closely monitoring, the said skunk attempted to land into a Philippine claimed island in which it is now recognized to be hostile. The missile launching unit will now set to General Quarters. Set General Quarters. General Quarters, General Quarters. All hands, man your battle station. Request permission to engage the target, sir. Quest granted. Launch the missile. Aye, sir. Launch the missile. Pull away! Pull away! Splash! 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 Sir, target hit! Target hit! Sa ibang balita naman, US Marine Corps Lieutenant General binisita ang mga Marines na nakadeploy sa Clark Air Base at sa Basa Air Base dito sa Pilipinas. Ipinakita ng Departamento ng Depensa ng Amerika ang pag-deploy nito ng malaking unmanned aerial system o drone sa isa sa mga base militar ng Philippine Air Force. Ang unmanned aerial system na inyong nakikita sa larawan ay ang MQ-9 Reaper na nasa ilalim ng pamamahala ng 3rd Marine Aircraft Wing. Taong 2023 unang i-deploy ng Amerika sa Pilipinas ang nasabing drone. Isa sa mga nakibahagi sa sinking exercise noong Balikatan 2024, ang MQ-9 Reaper. Ang ganitong mga sistema ng Amerika na nasa Pilipinas ay makakatulong sa seguridad at depensa ng bansa dahil sa striking capability ng naturang drone. Sa pagdinig naman sa Senado, binuking at binisto ang ginagawa at patuloy na pagtraidor ng Chinese Embassy sa Pilipinas sa mga Pilipino. Senador Tolentino, ipinakita sa pagdinig ng isang kumpanya na rehistrado dito sa Pilipinas ay nakipagnegosasyon sa People's Republic of China upang maging keyboard warriors nila. Ipinakita ng senador ang kanilang ebidensyang nakalap na binayaran ng People's Republic of China ang nasabing kumpanya upang magpakalat ng maling impormasyon at pagbatikos sa mga politikong sumusuporta sa West Philippine Sea. Ngayon, China, bistado Itong na. checking ito, dated 2023, ay for services rendered doon sa contract ng Invictus, which is Infinitus, which is a Filipino registered organized corporation. So ito yung nagpapatunay na China mismo ang nagbabayad. At ang mga nag-ooperate, siguro hindi naman nila alam na yun yung gagawin nilang trabaho. Ito na yung pinag-uusapan natin kanina. Meron bang mga tao na base rito sa Pilipinas na nag-a-amplify noong mga trabahong
binabanggit kanina ng NICA, ng NSC, at maging ng iba't ibang ahensya. Mamaya po, ipapakita ko kung anong scope ng trabaho sa pinagbayarang ito para malaman din natin at ng ating mga kababayan na hindi ito simpleng kontrata. Ito pong kontrata at kabayarang ito ay pagyurak sa dignidad ng mga Pilipino. Pagyapak sa dignidad ng Pilipinas. Lahat po ng lumalabas ngayon, karamihan, yung akala natin ay viral, yung akala natin ay pinag-uusapan talaga, ay base pala sa mga ganito. Ang nagbayad ay China para atakihin ang maraming personalidad. At nabanggit ni ADG Malaya kanina, eh baka kasama rin ako doon. Kaya pala, lagi akong pag mag-o-open ng Facebook, eh nababash na rin ako. Kahit wala akong kinalaman doon. Hindi po kasalanan noong mga kababayan natin siguro na nagtatrabaho doon kung ano yung ginagawa nila. Wala naman silang intensyong sirain ang presidente ng Pilipinas, ang miyembro ng Senado, ng Kongreso, ng Hudikatura, at lahat na. At kung ano po yung iutos sa kanila, yun po ay base doon sa kontratang pinakita ko. Can we show the contract again, the first page? Ayun. So, can you enhance that? So, si Infinitus ay tumutupad lamang sa kontrata. Can we have the second page? Can we have the next page? The next page, please. At meron pong keyboard warriors. Siguro, yung mga kababayan natin doon ang naging keyboard warriors. Hanggang ngayon, ongoing pa ho ito. Hindi lang ito doon sa Infinitus. Marami pa ho yan. Marami pa ho yan. Isang folder po yung dala ko. Marami pa ho yan. Hindi lang yan ang akala natin ay yun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react. Ay subalit, ito pala nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China. Para sirain, hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno kung hindi ng ating bansa. Pwede mo nating itabi ito at magsasalita ako doon. So nakita nyo po yon. Nakita nyo po kung paano tayo araw-araw na niyayapakan ng isang foreign country, kung paano po tayo niyuyurak. So nakita natin yung services na ginagawa nung Infinitus. Hindi po ito normal public relations. Hindi po ito normal PR campaign. Ang ginagawa po is to openly provide information and convey the policies of the Chinese government. The money that the Chinese embassy paid was for something hidden and sinister. It was to finance a troll farm. Troll farm po yun. A covert disinformation and influence operation against the Philippine government and the Filipino people. Laban Pinas.